Naka-sport bike ka na, 450cc, pogi pa, tipid pa. Diba? Ito talaga. Red light na. Grabe. And we are back with another video. So for today, gagamitin natin ng Aprilia 457 pang daily. Papasok lang tayo ng trabaho. Tapos iwan muna natin si XSR 900 kasi medyo mas magastos sa gasolina yan at saka mas mabigat. So ito muna ang gamitin natin. Sound check tayo. Mas mahingi itong motor na to eh. By the way, ito ay naka-cut delete na tapos naka-Orion din. Parehas nung muffler natin, naka-Tony muffler. Sound check. Cold start. Ito, ayoko nito. Off lang natin. Grabe. Sobra talaga yung backfire. So unahin na natin yung pagiging sport niya. Ay, kala ko tutuloy si kuya. Titigil naman ako. Sige po. Bagal di kasi ng preno ko eh. Ito gusto ko dito yung turning. Bitin pa rin pero kumpara sa XSR natin, mas ano to, mas madali iliko. Hindi mo magaganto yung XSR. So unahin na natin yung body position kasi naka-sport tayo. Pagdating doon, talo talaga. Pero kapalit nun, pogi tayo. Gutter na yan, sir. So bukod dun sa body position, tingin ko puro pros naman na tayo comparing sa XSR 900 natin. Kasi yun nga, mas magaan to. Katulad kanina, kakasingit lang natin. Tapos nataturn ko pa siya ng ganun. Madali, at saka flat foot ako dito. Syempre kapag lower the cc, mas madalas niyan, mas magaan talaga yung bike. At mas mababa. So isa to dun. Ano namang driving skills yan? Sumunod na pros nito, syempre mas tipid sa gasolina. Kung ipande-daily mo talaga, medyo mapapagastos ka sa XSR. Tapos pan-daily, ibig sabihin papasok ka lang naman siguro sa trabaho, di mo kailangan ng ganong CC. Mapapagastos ka daily. So kaya ito muna ginamit natin. Tsaka na-miss ko rin gamitin to. So totoo lang, mainit-init tong motor ngayon eh. Ang daming naghahanap. Siguro dahil sa promo ng Aprilia. At saka maganda din talaga. Nagustuhan ko to. Kung napanood niyo yung unang first impression ko dito, first impression video, gusto ko talaga tong motor na to. Grabe. Sa second gear lang nangyayari yun, yung sobrang backfire. Sa ibang gear hindi naman. Tsaka para sa first bike, hindi kayo masyadong mabibitin agad. Kasi ako, galing ako 900 pero yung first 120 na ito, 0 to 120, hindi naman ako nabibitin eh. Parang nararatrat ko siya ng, alam niyo yun, yung parang yung feeling ko, nakukuha ko yung gusto kong ma-feel. Siguro magkakatalo dun sa 150 plus na. Pero bihira lang din kasi ako maabot dun eh. Kapag nasa highway lang. S-Lex, N-Lex yan, ganyan. Kung may alam pala kayo na aftermarket quick shifter na to, please let me know. Comment or
pa-message na lang po sa FB page natin para malaman, kasi naghahanap din yung may-ari. Hindi pala sa atin tong bike, by the way. Hinihiram ko lang. Ay, sumobra tayo. Ang init. Naka sport bike ka na, 450cc, pogi pa, tipid pa, diba? Ito talaga. Yung 900 kasi nararamdaman ko rin yung gastos nun. Sa businan nito, wala mo truck eh. Ay, thank you. Shared lane. Tama ba? Pag puti, shared lane. Ay, ano kapag walang green. Ito may green na, ba't gano'n? Isa rin sa gusto ko dito yung dash na to. Ang ganda. 457 na Aprilia, may logo pa. Mas makulay kaysa dun sa XSR, isa kasi yung sa pinaka-ayoko dun. Sobrang simple tapos ang liit. Maganda yung bago, yung 2025 na XSR. Na-update na nila yung TFT. Yung sa atin kasi ano pa eh, sucks lang. Ito pala yung nakita akong meme, yung McDo rainbow na. Sabi nila makla. Mga gumagawa talaga ng meme eh, no? Sobrang witty eh. Favorite spot. Ikot tayo dito ng isa bago tayo pumasok. Kasi tutuloy naman natin mamaya eh. Maging ilan tayo dito. Nag-red light na. Ay, nag-limit tayo na. Pala hindi pa nakapag-downshift na maayos. Ba't naka-high din tayo? Isang ikot pa. Mamaya wala tayong energy, trabaho na eh. Pero kapag mga motor-motor na ganito, ginawa na natin marilaki itong makili. Buti pa to merong stand indicator. Nasa tingin niyo ako, nagagandaan ako dito eh. Forma din eh, no? Kasya naman po. Kasya. Sakto lang to. Okay lang pa. Okay, so trabaho muna tapos balik tayo mamaya. Uwi na. So mag-submit lang ako ng stool at saka urine. Punta na tayo sa kabilang building tapos ride na ulit tayo. Ito yung gamit nating helmet ngayon. Hindi ko pa rin alam kung ibebenta ko siya o papapinturahan ko, pero sa ngayon ginagamit ko na lang muna. Naka-Aprilia naman tayo. Ito yung isasubmit natin. Binablog ko yung stool ko eh. Pinapakita ko sa vlog yung stool ko. Okay, pagpasa na tayo. Motor
motor na ulit. Okay, uwian na. Motor na ulit, ride na ulit tayo. Tsaka parang paulan na. So unahan na natin yung ulan. Ganda talaga nito. Bakal na bakal o hawakan. Ang dali usog. Yeah. Yan na, mahangin na. Oops, bitaw ng preno. Steel plate. Never tumingin si kuya. Sarap, ang lamig. In fairness ha, nasasanay na ako sa rev match. Pang CD talaga, enough na tong ganto. Hindi mo na kailangan kumuha pa ng mas mataas. Para dun sa mga nag-iisip kumuha ng first big bike nila, hindi kayo may iwan sa 450 talaga. Kung may isang pangit pala dito sa bike na to na hindi ko alam bago bumili yung kaibigan ko, tas hindi rin niya ata alam, yung parts niya napaka rare pa, mahirap pa maghanap. So ang meron lang sa kanya mga branded talaga, mga original na syempre mahal. Hindi katulad na kapag yung motor mo maraming parts, marami nang nagbebenta na may mga branded, nagiging mura siya. Sliders pa lang daw parang magkano yun? 19,000. Grabe, di ba? Yung akin 5,500 lang yun Sliders lang naman yun. Sarap. Dati wala pa akong big bike. Ang nakikita akong nagre-rev match, hindi ko pa alam na yun yung rev match. Si Manila Speedster, lagi kong pinapanood kasi nga CB650R yung motor niya. Gusto ko rin nun. Sabi ko, angas tingnan nun, pag ginaganon mo yung motor, parang ang galing mo. Yung pala, normal lang pala yun na dapat mong matutunan. Skandaloso yan, dami niya na. Ibang ilista ba tayo? Sige na, ibang na lang. Grabe naman yung pagbukas ng pinto Inangkin na yung buong daan. Siyempre pag ganyan, bukas ka, pagpasok mo, sara mo agad. Mas madali talaga sumingit dito sa ibang ilista. Maliliit pa kalaban mo. Guanzon nakakita na ako ng Guanzon simula nung pinopromote ni Boss Reed. Pinapapunta na nila dun sa harap. Dito kasi sa part na to, itong intersection na to, hinahayaan na ng mga polis na tumambay yung mga motor dun sa gitna ng yellow box. Kasi alam nila na parang after nung pagganon, left na
So kahit na tumatambay doon, sumisilong dito sa nagiging bubong itong overpass, hinahayaan na nila. Yan yung kalakaran dito. Ang problema dito, sa sobrang hinahayaan nila, yung mga nagka-counterflow ng motor pag papunta dito, minsan sumusobra, inaangkin na talaga nila yung half lane ng kabila. So lagi ko yan nararanasan kasi everyday dumadaan ako from there papunta dito sa likod natin. Doon ako nagba-basketball, kaya alam ko yan. Ngayon wala pa masyadong garapal, 2 motor pa lang yun nandyan, pero madalas napupuno na yan. Tayo sa taas, babalik ko na rin tong motor, kunin ko na yung ATV. Grabe ingay ng motor na to. Second gear boy. Grabe, paputok talaga. Kaya try ko bumusina, di ko naman tinamaan ng layo. So yun lang naman, ginamit lang natin to as daily, itong Aprilia 457. So kung umabot kayo sa part ng video na to, salamat sa suporta. At drop a comment na rin kung ano sa tingin nyo, kung type nyo ba tong bike na to o may ibang, alam nyo yun, iba kayong mapipili. For me kasi nagagandaan talaga ako. So yun lang, salamat sa suporta, salamat sa pagnood. Please don't forget to share, like, and subscribe na rin sa channel natin. Thank you everyone. Ride safe. Peace.